Hi guys! A day in my life as a part-time content creator na wala pang sahod at hindi naman sikat sa social media. And I'm back again sa ating pamalakasang voiceover for today's video. Kumusta kayong lahat? Sana na-miss niyo rin ako. Sobrang busy natin lately. Alam niyo naman, yung dito niyo maraming ganap sa buhay. Kahit ibang buhay, pinakikialaman. Char! Eto na nga, lumayas na naman tayo ngayong araw. Eto lang talaga yung time na makapag-vlog tayo at hindi lang kami dalawa kundi marami tayo for today's video at nandito tayo sa KM91 Beach Resort. Dito lang yan sa Alcoy, Province of Cebu. Tara, samahan nyo kami mag-enjoy at mag-relax sa kagandahan ng Alcoy. At kung kayo ay magtatanong kung paano makapunta dito sa KM91 Beach Resort sa Alcoy, simple lang basta ready kayo sa 3 to 4 hours na travel time from Cebu City. Yes po, travel time talaga yung kalaban mo dito. Kung kayo ay hindi sanay sa mahabang travel, I don't recommend this for you. Pero kung ikaw yung tipong adventurous, this might be for you. Kaya tapusin mo yung videong ito. Pero bago ang lahat, tara samahan nyo kami para mag-prepare ng lunch. Hindi pa kasi kami kumakain, super nagugutom na tayo sa mga oras na ito. Ikaw pa naman yung mag-travel sa napakahabang oras, feeling ko mapaparami tayo ng kain ngayon. Alam ko, masarap daw yung ulam o handaan namin ngayon. Tumutulo na tuloy yung laway ko habang nagpo-voice over tayo. Ano ba kasi yan? Kapag wala na yung pagkain sa harap mo, doon ka na talaga magugutom. Pero kung nandyan na yung food sa harap mo, feeling ko madali lang talaga akong mabusog. Ako lang ba yung nakakaranas ng ganito? Comment kayo if ganito rin kayo. Don't forget na lang din na mag-share at mag-react para malaman ko na nandyan lang kayo sa tabi-tabi. Tabi-tabi po, char, ginawang engkanto. Sige na, mag-comment ka na, mag-share at mag-react, baka katuloy maging engkanto. Hindi talaga mawawala yung pictorials natin kahit saan tayo magpunta. Feeling ko pictorial ito na may konting bakasyon. Di na lang talaga ako magsasalita kasi isa rin ako dyan. Yung phone storage ko nga umaangal na, need na mag-upgrade, char. So eto na, let's eat! So ayan na nga, nagutom ka rin ba at tumulo yung mga laway mo sa pagkain ko ng lechon? Besh, super crispy yun. Di ko lang bet yung shrimp kasi super maanghang. Bet ko pa naman yung spicy pero that time di ko lang talaga nagustuhan kasi yung init ng panahon at yung sobrang spicy nag-complement, besh. Pati kilikili ko tumutulo rin yung laway. Char! Sa kabilang dako pala, may isang coffee shop doon na nasa uphill. Marapit lang din ito sa kung saan kami nag-stay. Syempre, baguhan, pinuntahan namin, nalalakad lang naman. Grabe talaga yung tanawin dito, super fresh ng hangin at nakaka-relax pa. Kahit papaano, nakakalimutan natin yung mga problema natin sa buhay. Kaya paminsan-minsan, we have to unwind at mag-chill sa napakagandang tanawin ng ating bansa. Hindi lang sa Alcoy ang maraming tourist attraction dito sa Cebu. Marami pa at mas maganda pa dito. Basta handa ka lang sa travel time kasi yun yung kalaban mo. Pero worth it naman ito kasi after mo ma-stuck sa traffic, sa city, after mong maalikabukan sa usok ng mga sasakyan, magandang tanawin at mapayapang agos ng dagat naman ang sasalubong sa'yo dito sa probinsya ng Cebu. Cebu talaga has a lot to offer, from its people down to its natural resources. Ikaw na lang talaga yung magsasawa dito.
Kung magbabakasyon ka dito sa Cebu, wag na wag mong kakalimutan na masyal dito sa Alcoy. Kulang yung trip mo kung hindi ka makapagkape dito sa Uphill sa Seaview Moonrise Cafe and Restaurant. Masarap din yung ino-offer nilang mga drinks dito. Open pala sila from 8 a.m. until 10 p.m. Pero may mga rooms din silang ino-offer for accommodation starting from 2,000 and above. I-pause mo na lang yung video for your reference. Pero kami, yung pakay lang talaga namin dito ay maka-experience sa kanilang coffee shop at yung tanawin na rin. Kasi kitang-kita yung kagandahan ng dagat at yung boses ng kalikasan. Alam nyo ba, yung structure pala nila dito ay lakas makaluma. Like meron sila dito mga kagamitan na hindi na nag-i-exist sa kasalukuyang panahon. As in, hindi ko nga makakilala yung mga iyon. Pero yung alam ko lang, mga kagamitan yan noong unang siglo pang nakakalipas. After namin magkape doon, kami ay bumalik na sa KM91 Beach Resort. Sorry, hindi ko pala na i-share kung paano makapunta dito. Sige, eto na po. Make it sure na nasa Cebu City ka muna. And then, need mong pumunta sa Southwest Terminal. Doon may option if magba-van ka ba or mag-VHI kung tawagin dito. Or you have an option kung gusto mong mag-bus. Basta yung i-book mong travel going to Alcoy or Oslo kasi dumadaan naman ito dito sa KM91. Just make sure or just heads up the conductor, alam na nila yon. Yung pamasahe naman, it costs 250 pesos per head. Hindi mo na kailangan magproblema kasi lahat ng mga sasakyan mo from South Bus Terminal dito sa KM91 Beach Resort dumadaan at along the National Highway lang ito. For the room accommodation pala, eto na, i-pause mo yung video for your reference na din. Hindi ko na iisa-isahin pa, basta kung bet nyong pumunta dito, itry nyo silang i-contact sa Facebook page nila. Sumasagot naman sila at available din sila sa Agoda. Grabe yung promotion natin dito, sana maka-free tayo kahit one night stay lang. KM91, baka naman. And of course, bago kami umuwi, pumunta muna kami sa Argao. 1 hour and 30 minutes yung travel time from Alcoy para bumili at matikman ang pinagmamalaki nila ditong specialty na torta. Masarap siya mga besh, ibang-iba talaga sa torta na tikman ko dati. At feeling ko mapaparami tayo ngayon ng kain mga besh at sabayan mo pa ng napakasarap na halo-halo nila. Napakasarap talaga at heaven yung experience namin dito sa Argao. Napa-take out pa nga kami mga me. At yun lamang po for today's video. Sana marami kayong natutunan ngayon. Huwag na kayong mag-alinlangan pa. If feeling nyo gusto mong magbakasyon at magwaldas ng pera, choose Alcoy at explore mo ang Cebu. Maraming salamat pala sa mga tao na susuporta as always. Mahal ko kayo hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam! Bye!